Isang guro si Micah sa kanilang lugar. Nagtuturo siya bilang isang English teacher at bago pa lamang siya sa kanyang trabaho. Maswerte ka, Micah, at nagustuhan ka ng principal dyan. Kung hindi, aba, mahihirapan ka kumuha ng item. Uwi ka ng isang araw na marites siyang kapitbahay. Ngumiti naman na tipid si Micah at tumango. Isipin nyo na lang po kung anong nais yung isipin. Basta't alam ko sa sarili ko na deserve ko ang trabaho ko dahil magaling ako. Naku Ineng, malayo pa ang lalakbayin mo. Pati sa sahod ay isang buwan pang hihintayin mo para kumita. O siya, at napadaan lamang ako. Kukuha ko ng pera sa bayan at pinadalhan na naman ako ng anak ko sa Maynila. Hindi sumagot ang dalaga at patuloy lamang sa paghihintay ng masasakyan. Isang tricycle driver ang kanyang ama, ngunit nakatambay lamang ito simula nang ma-stroke ang kalahating katawan. Huminga ng malalim si Micah at pumara ng masasakyan nang biglang tumunog ang kanyang keypad na cellphone. Nagtaka ang dalaga dahil ang kanyang ama ang tumawag. Mabilis itong sinagot ni Micah, lalo pa tag-iisa lamang ang matanda sa kanilang bahay. O tay, napatawag kayo. Mas lalo pa nagtaka ang dalaga dahil hindi sumagot ang matanda sa kabilang linya. Mabilis na tumakbo si Micah pabalik sa kanilang bahay dahil malakas ang kutob niya na may nangyaring masama sa kanyang ama. Hinahabol pa ng dalaga ang sariling hininga na makapasok sa loob ng bahay at doon bumalagta sa kanya ang matandang lalaki na nakahiga sa sahig. Tatay, ano nangyari sa inyo? Mabilis na humingi ng tulong si Micah at pumasok naman ng kanilang ibang kapitbahay upang tumulong. Napaiyak na lamang si Micah dahil sa takot at kaba na nararamdaman nang maisugod na nila sa ospital ang ama. I'm sorry ma'am, pero nasa critical ang kondisyon ng inyong ama. Mabuti na lamang at naisugod ninyo siya dito. Kung hindi, ay baka huli na ang lahat. Seryosong wika ng doktor makalipas ang ilang oras sa pagsusuri sa matanda. Pero, malaki pa naman ang tsansa po, diba? Magiging maayos rin ang lahat. Hindi po ba, Dok? Kakailanganin mo ng malaking pera, iha. 500,000 para maagapan pa natin ang ama mo. Napaluhod si Micah sa sahig dahil sa narinig. Silang dalawa na lamang ng kanyang ama ang naiiwan sa mundo. At hindi niya rin kilala ang mga kapatid nito. Kaya nawawalan siya ng lakas sa katawan lalo pa at kakasimula pa lamang niya magturo. Be strong, iha. Everything will be alright. Hindi ka nilagay ng Diyos sa ganyang sitwasyon kapag alam niyang hindi mo kaya. Tumayo ka at kailangan ka ng ama mo. Malungkot na wika ng doktor at hinagod ang likod ng dalaga. Iniwan muna ni Micah ang matanda dahil natutulog pa ito. Mas lalong lumala ang stroke sa katawan ng kanyang ama. At may nakita pa ang doktor na ibang sakit sa ibang parte ng katawan nito. Bagsak ang balikat ni Micah habang siya'y naglalakad at nakita ulit siya ng marites silang kapitbahay. Iha! Narinig ko ang usapan na isinugod mo na sa ospital ang iyong tatay. Naku, sabi ko na nga ba at mahina na ang tatay mo eh. Kamusta ba siya? Kayo po pala, Aling Marites. Tulog po ang tatay na iniwan ko. Critical po eh. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera. Naku, ngayon na ba? May 20,000 ako dito. Gamitin mo muna ito at malaki naman ang sahod mo next month. Maraming salamat po. Pero, maghahanap pa po ako. 250,000 po kasi ang kailangan ko. 250,000? Naku, bata ka! Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Kung magnanakaw ka, abay, kulungan ang bagsak mo. Hindi po ako magnanakaw ng pera para kay tatay po. Pero gagawin ko ang lahat, kahit ibenta ko pa ang sarili ko. Huwag lang ako mawalan ng ama. Napatigil naman na matandang babae, tila ba ito'y nag-iisip. Nang akmang aalis na si Micah, ay hinawakan niya ito sa kamay. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Oo naman po. Lahat gagawin ko para kay tatay. Huwag lang po ang magnakaw. Ganito, iha. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang trabaho ng anak ko sa Maynila, ha? Alam mo kasi, kaya malaki ang perang natatanggap ko kada kinsenas dahil sa kliyente ng anak ko. Alam mo na, dancer, table entertainer, ganun. Gusto mo bang magtrabaho kahit ilang buwan lang para sa 500,000? Napatulala naman si Micah sa nalaman. Buong akala niya ay maganda at matino ang trabaho ng anak nito. Hay nako, wag mo ko tignan ng ganyan at alam ko ang iniisip mo.
Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, aba, lahat gagawin mo ano? Pero sa kaso mo, mapipilitan ka talaga ibenta ang iyong puri para sa pera. Yan ginawa ng anak ko noong nag-aagaw buhay ang tatay niya. O siya, hindi kita pipilitin pero isipin mo ang tatay mo. Umalis na ang matanda nang hindi man lang pinagsalita si Micah. Kailangan bang humantong sa pagbebenta ang problemang ito? Diyos ko po, tulungan niyo naman po ako. Napaiyak na lamang na wika ni Micah at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tulala lamang si Micah habang naglalakad sa daan hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Nagulat pa muli ang dalaga nang makita niya ang kanilang kapitbahay na nauna pa sa kanya at tila ba siya ang hinihintay nito. Narito po pala kayo. May sasabihin pa po ba kayo? Nakapag-isip ka na ba, Iha? Kasi kung oo, tatawagan ko na ang anak ko. Aling Marites, huwag ka mag-alala. At sa atin ang ito. Para din naman to sa tatay mo, Micah. Nanlumo na lamang ang dalaga dahil narinig niya muli ang salitang tatay. Dahan-dahan siya tumango at nanubig ang kanyang mga mata. Sige po, isang kliyente lamang ang kailangan ko. Kapag nakuha ko na ang pera, ay babalik rin po ako agad dito. Bakas sa mukha na matandang babae ang tuwa at mabilis itong tinawagan ng anak. Malaki kasi ang makukuha nilang porsyento sa oras na may madala silang pa Maynila para magtrabaho sa bigating bar. Mabilis ang naging pangyayari at nakita na lamang ni Micah ang sarili na nakaapak na sa lugar ng Kamaynilaan. Napatigil sa pag-iisip si Micah na biglang may humawak sa kanyang kamay. Hi, Miss Micah! Ako ito, si Carol, anak ni Aling Manites. Carol, ikaw nga, namumukhaan kita. Salamat at sinundo mo pa ako dito. Naku, wala yun. Tala na sa bar? Kinausap ko na si Bossing at may kliyente ka na. Hayaan mo at sinabi ko sa kanya problema mo. Kaya malaki ang tip na makukuha mo. Aabot ba yun ng kalahating milyon? Naku, Miss Micah, mukhang malabo. 50,000 lang ang tip mo dito. At dahil virgin ka, makadagdagan ng kliyente mo. Hayaan mo at maraming nakalayap sa'yo na bigating kliyente. Hindi, ayoko na magkaroon pa ng ibang kliyente. Isa lang ang nais ko. Hindi mo yung masasabi, Miss Micah. Tayo ang nangangailangan eh. Nais umiyak ng dalaga sa oras na iyon. Ngunit pinigilan niya. Napatitig na lamang siya sa kasama babae dahil tila sanay na ito sa ganoong gawain. Napailing na lamang si Micah at nakikinig na lamang sa sinasabi nito. Pagdating sa bar, ay binihisan at nilagyan ng kolorete ang mukha ni Micah. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit mas pinili niya magtrabaho kaagad. Nagustuhan naman siya ng kanyang among babae dahil sa kanyang angking ganda. Ilang oras pa ang lumipas at nasa harap na si Micah ng mga mayayamang kliyente. Kayo na pambahala sa akin, tay. Para po ito sa inyo. Bulong ni Micah bago tumulong ang luha sa mga mata. Nagsimula na sila maglakad upang makapansin ng ibang mayamang isda. Hindi pa naman dumarating ang kliyente na para sa kanya. Samantalang sa labas naman ng mamahaling bar, ay nagtatawanan sina Steven kasama ang ibang grupo. Galing Amerika ang binata at kakauwi lamang nito dahil tagumpay ang proyekto ng kanyang pinatayo. Congratulations bro! Iba ka talaga. Ang bata mo pa pero nasaan ka na ng magulang mo pagdating sa negosyo. Wika ng kaibigan ni Steven. At dahil dyan, libre ko lahat. Pumili kayo ng masasarap na pagkain sa loob. At ako ang magbabayad. Sagot ng binata. At napahiyaw naman ang lahat. Tawa lamang ng tawa sa Steven hanggang sa makapasok sila sa loob. Babae kasi ang kanyang nais sabihin sa salitang pagkain. Pagdating nila sa loob, ay umorder kaagad sila na may inom at nilibot ang kanilang paningin. Kaagad na pangiti ang binata dahil halos magaganda ang lahat ng babae na naroon sa loob. Napansin ni Steven ang isang magandang babae na nakatayo lamang sa gilid. Tila ba ito'y nagmamasid? Nilagok muna niya ang isang mamahaling inumin at dahan-dahan na lumapit sa babae. Hi miss, may hinahanap ka? Ha? Hindi. Wala. I mean, yes, meron.
Nauutal na wika ni Micah. Tumawa naman si Steven at inilahat ang kamay. Stephen Ford here. Ikaw, ano pangalan mo? Hindi ka anong narinig ni Micah ang sinabi ng binata, kaya sumenya siya dito ng ano. Hindi nakapaganda ang dalaga dahil bigla na lamang itong lumapit at niyakap siya. Steven ang pangalan ko, miss. Ikaw, anong pangalan mo? Micah. Ay, Micah. Tanging nasabi ng dalaga at pasimpleng umatras. Namumula sa hiya si Micah dahil sobrang gwapo at bango pa ng kanyang kaharap. Ngumiti ito at tila may sasabihin pa nang biglang lumapit ang kanyang boss. So, may nakita ka na pala, iha. Dumating na ang customer mo. Hindi mo na ba pupuntahan? Hindi nakasagot si Micah at nagtaka naman si Steven. Customer? Wait, are you one of the... Hindi na natapos si Steven ang tanong dahil tumawa na ang amo ni Micah. She's new here, Sir Pogi. Pero kung tataasan mo ang bayad, ay pwede ko siyang ipatable sa'yo. Pero, ma'am... Tara na po. Nahihiyang wika ni Micah dahil kitang-kita niya ang disappointment ang mata ni Steven. Wait, iwan mo na siya sa akin. Just tell me kung magkano siya. Pigil ng binata na ikinatulala ni Micah. Para may tumusok sa puso ni Micah sa oras na iyon. Nais niyang magalit sa lalaki dahil pinagmukha siyang bayaran nito. Totoo naman, Micah. Isipin mo na lang ang tatay mo. Sa isip niya at nagulat na lamang siya dahil hawak-hawak na siya ng gwapo si Steven. Steven, wait, saan tayo pupunta? Sa table namin. I'll pay you 100,000 for this night. Bago ka pala dito, kaya siguro mahal ang offer sa'yo. Don't worry, wala akong gagawin na masama sa'yo. Just a little chit-chat, ganun. Teka, wag. Ayoko sumama sa grupo mo. Pwede bang kumuha tayo ng ibang table? Nahihiya ako eh. Napatigil naman si Steven at pinagbigyan ang dalaga. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil pumasok sila sa isang pribadong silid. Dapat sinabi mo sa akin na gusto mo lang ako masolo para mapagbigyan kita, Micah. Biro ni Steven at binigyan ng inumin ang dalaga. Ha? Hindi naman sa ganoon. Sorry, pero hindi ako umiinom. Okay, ako na lang ang iinom. Make sure na matutuwa ako sa'yo. Dahil ayaw mong makasama ko mga kaibigan ko, ha? Biglang nakadama ng kaba sa dibdib si Micah. Hindi siya natatakot sa oras na iyon. Ngunit malakas ang pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan na umupo si Micah at tumabi naman sa kanya si Steven. So, tell me about yourself. At bakit naisip mong pumasok sa ganitong trabaho? Kailangan ko bang sagutin yan? Of course, Micah. Para naman may alam ako tungkol sa'yo. Look, unang gabi ko pa lang sa bar ninyo at ikaw kaagad ang nakita ko. Bakit? Kailangan ko ng pera. Hindi ko sasabihin kung bakit, pero yan ang rason ko. Huwag ka na magtanong pa. Tumango na lamang si Steven at pinigilan ang sarili na magtanong. Nagtataka na rin siya sa kanyang sarili dahil hindi naman siya ganoon sa tuwing magkakaroon siya ng babae. Sunod-sunod ang inom ni Steven hanggang sa malasing na ito. Steven? Huy, ano ba? Gumising ka nga. Kailangan mo muna magbayad para makalabas na ako dito. Wika ni Micah nang makitang tulog na ang gwapong lalaki. Napatigil naman si Micah nang mahawakan niya ang braso ng lalaki. Sobrang tigas ito na para bang kay sarap haplusin. Nag-init ang mukha ni Micah at mabilis na ang iwas ng tingin. Ano ba tong iniisip ko? Focus, Micah. At sa ospital ang tatay mo. Sa isip ng dalaga at muling tumingin sa nakapikit na si Steven. Titig na titig lamang si Micah nang biglang bumuka ang mata ng binata at nagtagpo ang kanilang mga paningin. Huli na para umiwas si Micah dahil huling-huli na ng binata ang kanyang mga tingin. I feel like I wanted to kiss you, Micah. Pulong ni Steven na ikinasinghap niya. Steven, kailangan mo muna magbayad para makauwi ka na.
Naubos mo mag-isang alak. Kaya ka nalasing. 1 million. No. 3 million. Babayaran kita ng 3 milyon. Be with me tonight. Napatulala naman si Micah sa narinig. Oh my, 3 million? Ang laki na nito para kay tatay. This is really bad. Pero wala akong choice. Kailangan ko ng pera. Sigaw ng isipan niya. At nagulat na lamang na biglang sakupin ni Steven ang kanyang labi. Napapikit si Micah dahil sa kakaibang nararamdaman. Para siyang dinuduyan sa malalambot na labi ng lalaki at nalalasahan pa niya ang mamahaling inumin nito. Let's go to my pad. Promise, iuuwi kita dito bukas. Bulong ng binata at dahan-dahan namang tumango si Micah. Parang robot ang dalaga na lumabas ng silid kasama sa Steven. Nagbayad sa counter ang lalaki at hawak-hawak na siya nito hanggang sa makarating sa isang magandang sasakyan. Hindi binitawan ni Steven ang kamay ng dalaga hanggang sa makarating sa kanyang pad. Pagpasok pa lamang sa loob, ay sinunggaban na niya kaagad ng halik si Micah at napakapit naman dito ang dalaga. Dinala siya ni Steven sa isang malaking kwarto at mabilis na hinubaran ng damit. Walang pagsisisi na nararamdaman si Micah dahil alam niya sa kanyang sarili na gusto niya rin ang nangyayari. Sa gabing iyon, ay naibigay ni Micah ang sarili kay Steven at hindi na namalayan ni Micah ang sumunod na pangyayari dahil nagising na lamang siya kinaumagahan na hubot-hubad. Goodness! Ang damit ko! Nasa na yun? Pulalas ang dalaga at napitigil lang makitang tulog na tulog pa ang kanyang katabi. Napakagat ng labi si Micah nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Napasingap siya nang makitang ang nurse ng ospital ang tumatawag. Mabilis niya itong sinagot at dahan-dahan na lumabas ng kwarto. Nurse, kamusta po? Gising na ang tatay mo, miss. At milagro nakatayo na siya. At normal na ang lahat ng result sa kanyang test. Bumalik na kayo dito at hinahanap niya kayo. Napaiyak na lamang si Micah at sunod-sunod ang tango na ginawa. Hindi na niya naiintindihan ang iba pang sinabi ng nurse dahil sa kanyang tuwa. Diyos ko, salamat po. Uuwi na po ako. Papunta na ako dyan. Matapos makapagbihis, ay tinignan pa sa huling pagkakataon ni Micah si Steven. Salamat. Hindi na kita hihintayin magising. Kailangan ko nang umuwi dahil gising na ang tatay. Normal na rin ito, kaya hindi ko na kailangan ng 3 million mo. I won't regret this, Steven. Being with you is priceless. Bulong niya at mabilis na lumabas ng pad. Mabilis na nakabalik sa bar si Micah at kinuha lamang ang kanyang bayad at lumipad na pabalik sa probinsya. Iyak lamang ng iyak si Micah nang makitang naglalakad ng mag-isa ang kanyang tatay. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari, pero pati ang mga doktor ay hindi makasagot. Nagpapasalamat na lamang sila dahil sa himala na nangyayari. Bumalik na sa normal ang buhay ni Micah at iniiwasan niyang makasalubong si Marites dahil kailangan niyang kalimutan ang nagawang kasalanan bago pa ito malaman ng kanyang ama. Mabilis lumipas ang taon at hindi na nagkasakit ang ama ni Micah. Namamasada na rin ito at hatid sundo ang dalaga sa paaralan. Isang araw ay nagtaka si Micah kung bakit aligaga ang lahat ng tao sa kanilang faculty. May bisita ba? Bakit ang busy niyo? Tanong niya sa kasamahan. Karating daw ngayon ang bigatin nating sponsor, Ma'am Micah. Unang beses siyang pupunta dito, kaya kailangan perpekto ang lahat. Ganun ba? Sige, tutulong ako. Kaagad tumulong si Micah sa paglilinis at paghahanda ng pagkain. Teacher Micah, huwag ka na munang pumasok sa klase mo at ikaw ang mag-welcome sa importante nating bisita. Alam mo naman na ikaw ang pinakamaganda dito sa atin. Wika ng kanilang principal. Napatawa na lamang si Micah at agad ding pumayag. Maya-maya pa ay naghintay na lamang silang dumating ang bisita bago ilabas ang hinandang pagkain. Lumipas ang ilang minuto at nagtaka muli si Micah dahil nagtitilian ng ibang estudyante. Nang tinignan ni Micah ang gate ay nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na naglalakad papunta sa kanyang kinatatayuan. Oh no, this can't be happening! Bulong ni Micah
dahil kitang-kita niya ang gwapo si Steven na palapit sa kanya. "You finally met again, Miss Micah. Or should I say, Teacher Micah?" Malamig na wika ng lalaki. Parang nanindig ang balahibo ni Micah sa kanyang batok. Hindi niya alam ngunit takot ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon. "Welcome to our school, Mr. Steven." "Micah, ang pagkain." Bulong ng prinsipal, kaya nagising ang dalaga. Aligaga si Micah sa oras na iyon kahit anong iwas ang gawin niya. "Steven, ikaw pala ang importante naming bisita. Bakit ka nagpunta dito? Anong binabalak ng lalaki ka?" sa isip ni Micah habang hinahanda ang pagkain. "Teacher Micah, halika dito," at nais ni Sir Stephen na ilibot mo siya sa buong campus. Tawag sa kanya ng prinsipal. Mas lalo pang kumabog ang puso ni Micah dahil titig na titig sa kanya ang lalaki. "Focus, Micah. Ilang taon na rin ang lumipas. Huwag kang pahalata na hindi ka pa nakakalimot," wika niya at dahan-dahan na lumapit sa dalawa. Saan mo nais unang pumunta, sir?" Utal niyang wika. "Steven. Call me Steven. Nais ko makita ang lab." Sige po, sir. Tara na po." Nakayuko lamang si Micah habang sila'y naglalakad ni Steven palabas ng faculty. Nagulat na lamang siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Teka, hindi mo ko kailangang hawakan," wika niya at lumingon sa paligid. Kinakabahan na baka may nakakita sa paghawak nito sa kanyang kamay. "Bakit? May magagalit pa?" Kunot ang noong tanong ni Steven. "Una sa lahat, Mr. Steven, huwag mo sanang kalimutan kung nasaan tayo ngayon. Ikalawa, please act like we don't know each other. Dahil yun naman talaga dapat. And lastly, don't stare at me like that." "Like what?" Pagmamaang-maanga ng lalaki. "Like you wanted to eat me." Paasik na wika ni Micah. "Gustuhin ko man, Teacher Micah. Pero wala tayo sa pad. Maybe later? Kailangan mo mag-explain sa akin kung bakit mo ko iniwan bigla. Puntahan mo ako mamaya dito." "Kinalimutan ko na yun, mister. At isang malaking pagkakamali ang nagawa ko sa oras na iyon. Kaya please lang, huwag mo nang ipaalala." Napatigil si Steven at seryosong tumingin sa dalaga. "Talaga? Ang bilis mo namang makalimot. Ako lang pala ang mabaliw-baliw sa kakahanap sa'yo, Miss Micah. And besides, may utang pa ako sa'yong 3 milyon. Here, puntahan mo ako sa lugar na yan at ibibigay ko sa'yo ang pera." Malamig na wika ni Steven. "Hindi ko kailangan ng pera mo. Sorry, kung umalis ako sa umagang iyon. Kailangan ako ng tatay ko. He's okay now, kaya hindi ko na kailangan ng pera." "Ganun lang yon? Matapos mong ibigay sa akin ang sarili mo? Matapos mo kong iwan sa ere? Matapos akong nagpakabaliw sa kakahanap sa'yo? Tapos narito ka lang pala sa paaralan kung saan binubuhos ko ang ibang yaman ko rito sa mundo? Sorry, Miss Micah, but I won't take no as an answer." Umalis na ang lalaki at naiwan na lamang tulala si Micah. Hindi niya naintindihan pero sinisisi niya ang kanyang sarili dahil nagalit sa kanya ang lalaki. "Anong gagawin ko? Pupunta ba ako?" sa isip ni Micah at tinawagan ng ama. Nagpaalam si Micah na absent muna sa klase sa araw ni iyon. Malungkot ang naging mukha ng principal dahil sa biglaang pag-alis si Steven, kaya napapayag kaagad ito ni Micah. Sumakay ng tricycle si Micah at nagpahatid sa lugar na binigay ni Steven. Sa isang hotel dinala si Micah ng sasakyan at agad siyang nagbayad. "What am I doing here? Kailangan ko pa bang puntahan siya? Eh hindi ko na kailangan ng pera?" He's upset. Exactly. Mag-uusap lamang kami. Wika ni Micah sa kanyang sarili at umakyat na ng hotel. Maya-maya pa ay narating na niya ang kwarto ni Steven. Kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pinto nito. Nagulat pa si Micah, ngunit seryoso lamang ang mukha ni Steven. "Pasok ka. Umupo ka dyan at kukunin ko ang pera." "Steven, wait. I am here to say sorry. Look, hindi ko naman talaga gawin na ibenta o ibigay ang sarili sa kahit na sino. Kailangan ko lang talaga ang pera that time." "Then bakit hinayaan mo akong makatulog?
Para akong baliw sa paghahanap sa'yo, Maika. Dahil alam kong matino kang babae. Ako ang nauna sa'yo at nais kitang panindigan. Hindi na yung kailangan, Steven. Dahil wala namang nagbunga. Hindi ako nagsisisi na binigay ko sa'yo ang aking sarili. Pwes, hindi tayo parehas ng nararamdaman. Kung sa'yo ay okay lang yun at past is past. Sa'kin hindi. Hindi ako papayag na mawawala ka pa sa'kin, Maika. Mawala na sa'kin ang lahat, wag lang ikaw. Hindi nakapaganda si Maika. At bigla na lamang siya niyapos ng halik ni Steven. Galit na galit ang bawat halik nito. At nalalasaan pa ni Maika ang dugo sa kanyang labi. Nagsimula nang umiyak ang dalaga. Kaya napatigil si Steven. Oh goodness, what have I done? I'm so sorry, baby. Hush now. Please, I'm sorry. Wika ni Steven, na para bang nagising sa isang pangungot. Umiiyak pa rin si Maika. Kaya dahan-dahan itong niyakap at hinalikan sa labi si Steven. Nararamdaman ng binata na kumalma na si Maika at unti-unting sinabayan ang kanyang halik. I miss you so badly, Maika. I really do. Bulong ni Steven sa dalaga. I miss you more, Steven. Miss na rin kita. Hinalikan muli ni Steven si Maika. At sa oras na iyon ay sabay silang nahiga sa kama. Ramdam ni Maika ang pananapik sa bawat haplos ng binata sa kanya. Dahan-dahan ning tinanggal ni Maika ang damit ng lalaki. At nahawakan niya naman ulit ang matitigas na muscle at abs ni Steven. Napapikit ang binata sa ginawa ni Maika at agad siyang pumatong dito. After we make love, ay dalhin mo ako sa bahay niyo. I'll make sure na hindi ako makatulog para hindi ka ulit mawala sa akin ng ilang taon. Don't worry too much, Steven. I won't leave this time. Nagtagpo muli ang kanilang labi at walang pinalampas na parte si Steven sa katawan ni Maika. Napapaliyad ang dalaga sa tuwing mahalikan ni Steven ang parte ng kanyang katawan kung saan siya nakikiliti. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi nang tuluyan nang maipasok ni Steven ang basto nito sa kanyang pikyas. You're mine now, Maika. Only mine. Bulong ng binata bago hinalikan ang kanyang noo. Nakatulog si Maika dahil sa pagod, samantalang nakatitig naman sa kanya si Steven. Hapon na magising si Maika at nagulat pa siya nang makitang nakatitig sa kanya ang lalaki. Hindi ka ba natutulog? Nope. Natatakot ako na baka mawala ka ulit sa tabi ko. Sinabi ko naman sa'yo kanina na hindi ako aalis, hindi ba? May phobia na ako sa ganyan. You left, remember? Nitatawa na lamang si Maika dahil sa kaartihan ni Steven. Buong araw silang magkasama sa hotel at nag-order lamang na makakain si Steven para sa kanilang dalawa. Gabi na nang maisipan ni Maika na umuwi at sumama naman dito si Steven. Is it a good idea na sumama ka? Baka magulat ang tatay dahil wala naman kasi akong boyfriend. You have a boyfriend now. Kaya ipakilala mo ako sa kanya o ako mismo ang magpapakilala sa sarili ko. Boyfriend? Bakit? Naliligo ka ba? Bakit? May magkaibigan ba na hindi na natuloy ni Steven ang sasabihin dahil tumalikod na si Maika. Hey, wait! Galit ka ba? Okay, fine. Kung ayaw mo akong pakilala sa tatay mo, edi wag muna. I'll wait. Huwag ka na magalit sa akin. Napatigil naman si Maika at huminga ng malalim. Hindi naman sa ganoon. Pero syempre nais ko ring maranasan ang ligawan. I never had a boyfriend, mister. Fine. Ang liit lang naman ang problema mo. Tara na sa tatay mo at ihingin ko na ang kamay mo. Biro ni Steven na lalong kinagalit ni Maika. Nitatawa na lamang ang binata at niyakap ito patalikod. I can court you forever, baby. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Na magising ako sa umaga iyon na wala ka sa tabi ko, ay binulabog ko ang buong bar. Takot na takot sila sa akin. Kaya lalong hindi sila nagsasalita tungkol sa'yo. Alam mo bang niligawan ko pa ang anak ni Aling Marites para lang sabihin niya sa akin kung saan ka nakatira? Ligaw? Aba, ang swerte naman pala ng babaeng yun. At nauna mo pang ligawan. Baby, relax.
Hindi ligaw na tulad ng gagawin ko sa'yo. Ligaw as in kinaibiganan ko. Binigyan ko ng isang lalaki. Kaya ayun, ilang taon din bago ko siya napagsalita. What? Binigyan mo ng lalaki? Yes. Isa sa mga kaibigan ko, by the way. And they're getting married soon. Napatulala lamang si Micah. Kaya hindi ito makapaniwala sa nalaman. Pero teka, paano mo nakilala si Aling Marites? Well, hindi binigay ng babaeng yun ng exact address mo. Instead, address ng nanay niya ang binigay sa akin. At sa kanya ako nagtanong tungkol sa iyo. Napailing na lamang si Micah at niyakap ang binata. Ang dami mo palang butas ng karayom na pinasok. Good thing nandito ka na sa harap ko. Ako pa. This is my first time na may in love, Micah. At napatunayan ko ito na lumipas ang ilang taon. At ikaw pa rin ang nasa isip ko. Gabi-gabi kitang pinapapanaginipan. Those happy memories. Don't worry, love. I won't leave you anymore. Parehas lamang tayo ng nararamdaman. Ikaw ang first client kung saan minahal ko kaagad. And I will be your last baby. I love you so much. And I love you more, Steven. Hawak kamay na lumabas ng hotel sina Steven at Micah. Sumakay sila ng tricycle papunta sa bahay ng dalaga kung saan naghihintay ang kanyang ama. Narito na pala kayo. Kanina pa ako naghihintay. Wait ka na matanda. Po? Paanong? Nasabi na sa akin ni Marites na darating ang nobyo mo taga Maynila, anak. Paupo ka, iho. Napailing na lamang si Micah at pinaupo si Steven. I'm sorry. Naunahan pa ata tayo ng Marites naming kapitbahay. Nawala ang exciting. Bulong ni Micah kay Steven. Natatawa naman ang binata at saka tumikim ang matanda. Ano itong nalaman ko na dinala mo sa hotel ang anak ko bago ka pumunta dito? Seryosang tanong nito. Sabay na napasinghap ang dalawa at nagkatinginan. Tatay, hindi po. Napatiga si Micah nang hawakan ni Steven ang kanyang kamay. I would like to introduce myself, sir. Ako po pala si Steven. We met your daughter years ago sa Maynila. The moment I saw her, alam ko siya na po ang para sa akin. Maganda at mabait at mapagmahal sa magulang ang anak niyo. I am here to tell you na nais kong pakasalan ang anak niyo po, sir. Kasal agad, iho? Eh ngayon ka lang pumunta dito, ah. I can live here po para hindi malayo sa inyo si Micah. Pwede ko rin kayong dalhin sa Maynila upang doon manirahan. Huwag na kayong mag-alala sa pera dahil may hinanda pong malaking pera si Micah sa inyo. Totoo ba yan, anak? Saan galing ang perang ito? Hindi pa man nakasagot si Micah ay nagsalita ng muli ang binata. Sa akin po, tatay. Ang pera ko po ay pera na ng anak nyo. Kung papayag kayo, isasama ko kayo pareha sa tahanan ko. Ipapakilala ko kayo sa magulang ko at sisiguraduhin na magiging masaya kayo doon. Nag-isip muna ang matanda at huminga ng malalim. Mukhang mabuti ang intensyon mo sa anak ko, iho. Salamat at iniisip mo pa rin ako bilang magulang ni Micah. Huwag kayong mag-alala sa akin. At dito lang ako. Narito sa bahay na ito ang ala-ala namin ng misis ko. Kaya si Micah lang ang sasama sa'yo. Teka po, tay. Hindi naman po ako papayag na may iwan ko kayo dito. Wika ni Micah. Huwag ka mag-alala, anak. Bilhan mo na lang ako ng cellphone at tatawagan kita palagi. Video call, tulad ng ginawa ni Marites tuwing manghihingi ng pera sa kanyang anak. Natatawa na lamang si Micah habang niyakap ang ama. Ayaw niyang iwan ito mag-isa, ngunit kilala niya ang matanda. May sarili itong prinsipyo, kaya hahayaan na lamang niya ito. Salamat po, tatay. Asahan niyo pong hindi ko pababayaan ang anak niyo sa Manila. I have my own home and own businesses doon. Kaya asahan niyo pong reyna si Micah doon. Nararapat lang, iho. Kahit ako'y mahirap prinsesa yan dito sa akin. O siya, payag na ako sa nais ninyo. Tuwang-tuwa ang dalawa at niyakap pa ang matanda. Buong akala nito ay tapos na ang pangyayari. Ngunit nagulat na lamang ang mag-ama nang dumating ang ilang sasakyan kinabukasan na may lamang semento, graba at iba pang gamit sa bahay. Bago tayo aalis, aayusin muna natin ang bahay ng tatay mo, Micah. Nais kong umuwi tayo sa amin nang hindi nahihirapan ng tatay. Pero Steven, maayos naman ito ah.
Aayusin pa natin lalo. Napangiti na lamang si Micah at niyakap si Steven. Ang bait talaga na magiging asawa ko. Of course. Takot lang ako maiwan muli. Sabay na natawa ang dalawa at agad nagtagpo ang kanilang mga labi. Matapos pa iayos ang bahay, ay nagdesisyon kaagad ang dalawa na lumuwas ng Maynila. Pinakilala ni Steven si Micah sa kanyang magulang at agad naman nila itong nagustuhan. Lumipas ang ilang buwan ay ikinasal na rin si Micah kay Steven sa simbahan. Naroon ng ama ni Micah at naroon din ang kanilang kapitbahay na si Marites. Inimbitahan talaga na mag-asawa ang ginang dahil malaki ang ambag nito sa kanilang buhay mag-asawa. Papuntang Paris sa mag-asawa upang doon mag-celebrate bilang bagong kasal. Ngunit bago sila makaalis ay binilan pa ng ginang na bilhan siya ng mamahaling bag bilang pasasalamat. Natatawa na lamang si Micah at pinagbigyan ang ginang. Plano rin ni Micah na bilhan ng mamahaling gamit ang kanyang ama, lalo pa at may nagugustuhan itong babae. Isa sa bisita ni Steven noong ikinasal sila. Napapangiti na lamang si Micah dahil sobrang saya ng kanyang ama na para bang hindi ito dumaan sa stroke. Naiintindihan na ni Micah kung ano ang ibig sabihin ng doktor noong kinausap siya nito. Salamat po Panginoon. Hindi niyo ako pinabayaan at nilagay niyo ako sa sitwasyon na kinakaya ko. Alam kong lahat ng nangyari sa akin dati ay parte na ng storya ko dito sa mundo. Thank you po at napakabait ng asawa ko. Sa isip ni Micah. At napangiti na makitang tulog na tulog ang asawa si Steven. Pagdating nila sa Paris, ay walang pinalampas sa mag-asawa. Binuhos nila sa mamahaling hotel ang kanilang nararamdaman. Hindi sila nagsasawa sa bawat isa kahit pa nakuha na ni Steven si Micah bago sila ikasal. Para sa lalaki, hindi mababayaran ng pera ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Micah. Nangako si Steven na lahat gagawin niya para sa kanyang minamahal na si Micah. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit